State of the Nation. Sumiklab ang gulo sa labas na isang bar sa Puerto Princesa City, Palawan kaninang madaling araw. Nagrambulan ng ilang miyembro ng Philippine Navy at isa pang grupo. Rumisponde ang Anti-Crime Task Force ng LGU pero habang umaawat sila, nadamay sila. Isa sa kanila ang sinakal at sinuntok umano ng isa sa mga sundalo. Desidido raw magsampa ng kaso ang nasaktang miyembro ng task force. Ayon sa Naval Forces West, Philippine Navy, iniimbestigahan na nila ang insidente kung saan nasangkot ang 3 tauhan nila. Nakikipagtulungan na raw sila sa mga lokal na opisyal at ahensya para mabilis at maayos na maresolba ang issue. Nagkahabulan sa isang COMELEC checkpoint sa Tondo, Maynila matapos tumakas ang isang rider na nabistong may dalang armas. Ang suspect nahulihan din ng umano'y shabu. Yan ang report ni Von Aquino, exclusive. Sa body-worn camera ng Moriones Police Station 2, makikita ang pagtakas ng motorcycle rider sa COMELEC checkpoint sa Bad Santos Street, corner P. Algas Street, Tondo, Maynila, mag-alas 11 kagabi. Pinahinto ng pulis ang iba pang motorista habang hinahabol ang rider. Pinapahinto siya ng ating mga kapulisan. At muntik pa nga po niyang na-disgrasya yung isa nating pulis at yung isa po nating pulis ay nakitaan po siya ng baril na nakasukbit po sa kanyang pong waist. Agad po siyang nagpatakbo ng mabilis. Na-corner siya ng mga pulis sa Bambang Street. Nakumpiska sa suspect ang isang sachet na hinihinalang shabu na may street value umano na 136,000 pesos. Kalibre 45 na baril at mga bala. Hindi raw po kayo huminto dun sa checkpoint? Opo. Bakit po? Kasi natakot po ako, kala ko po kasi dire-diretso po ako, kala ko po kasi walang checkpoint. Ang nakuha raw sa kanya mga item, ide-deliver sana niya sa isang tao sa Bambang Street. Sa'yo yun? Hindi po sa akin yun, ma'am. Kanino yun? Pinadala lang po sa akin ng tropa ko yun na binayaran lang po ako na para magkaroon ng pera. Napag-alaman ding walang lisensya para magmaneho ang suspect. Wala rin siyang maipakitang dokumento na kanyang motorsiklong minamaneho niya. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Omnibus Election Code, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sasampahan din siya na reklamong driving without license at serious disobedience. Nakatakda siyang sumailalim sa inquest proceedings bukas. Sabi ng COMELEC sa ngayon, aabot na sa 70 firearms ang nakumpiska at nasa 40 ang naaresto. Talagang patuloy pa rin ang pagkatigasan ng ilan dyan na ulo at talagang pinagmamatigasan magdala pa rin ng baril kahit wala silang Certificate of Authority or exemption mula sa Commission on Election. Ayon sa DILG, mahigit 6,000 checkpoint ang nasa strategic areas nationwide para sa election gun ban. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinanggal sa trabaho ang gwardya ng isang mall na nagpaalis at nanira ng tindang sampagita ng isang babaeng naka-school uniform. Sabi ng PNP na nag-iimbestiga na sa insidente, posibleng may paglabag din sa anti-child abuse law ang gwardya. May report mula kay Chino Gaston. Sa viral video na ito, makikitang kausap ng gwardyang iyan ang isang babaeng naka-student uniform at nakaupo sa hagdan. May hawak siyang sampagita at may kahong nakasulat na namamasko po. Pinaalis ng gwardya ang babae pati ang isang batang lalaking nagbebenta rin ng sampagita. Pero pagtayo ng babae, biglang hinablot ng gwardya ang sampagita at napigtas sa mga ito. May akmang pagsipa pa ang gwardya. Ang babae naman gumanti at hinampas ang gwardya ng natirang sampagita. Ang video kuha sa harap ng SM Mega Mall sa Mandaluyong. Sa isang statement, sinabi ng pamunuan ng mall na nakikisimpatya sila sa babae sa video, sabay kondena sa ginawa sa kanya. Pinaimbestigahan na raw nila ang insidente sa security agency ng gwardyang sinibak na at hindi na anila pagtatrabahuhin sa anumang branch ng mall chain. Pahayag naman ng agency ng gwardya, ikinalulungkot nila ang nangyari at humihingi sila ng paumanhin para rito. Nagsasagawa raw sila ng due process sa sangkot na gwardya.
Ang PNP Civil Security Group na nangangasiwa sa mga security agency naglunsad din ng sariling investigasyon. Maaari pong maging liable for violation ng 7610, RA 7610. Sa ilalim ng RA 7610 o Anti-Child Abuse Law, may tuturing na pang-aabuso ang psychological, physical at emotional maltreatment o anumang asal na minamaliit o niyuyurakan ang dignidad at dangal ng mga bata. Ang DSWD, pinapahanap na ang babae at batang lalaki sa video para mabigyan ng psychosocial support at posibleng tulong para di na sila magtinda sa lansangan. Hindi po natin tinotolerate yung pong pananakit doon sa bata. DSWD ay nakikipag-ugnayan din, nakipagtulungan sa Local Social Welfare Development Officer noong pong syudad na kung saan nga doon natukol na nakatira yung pong bata. Kakausapin din ng DSWD ang SM Malls para sa posibleng pagbigay training sa mga tauhan nito sa tamang pakikitungo sa mga menor de edad. Pero nag-espekulasyon ang ilang netizen, mukhang hindi raw bata o menor de edad ang babae. May ilang nagkomento din na posibleng modus ang sadyang pagbivideo sa babae para raw kaawaan at manghingi ng tulong. Sabi naman ng pulisya, may mali pa rin ang gwardiya. Meron po tayong possible na violation ng Private Security Professionals Creed, violation ng Code of Ethical Standard. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang salon owner matapos pagbabarilin sa General Santos City. Ang gunman ilang beses nagpabalik-balik sa salon. May spot report si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nagulat ang mga nasa loob ng salon na ito sa General Santos City nang pumasok ang lalaking ito. Nakasombrero at nakatakip ang kanyang mukha. Maya-maya, bumunot siya ng baril at namaril. Dahil pinagbabato ng gamit ang sospek, saglit siyang napalabas ng salon. Pero makalipas ang ilang segundo, bumalik siya at nagsimula muling magpaputok. Ilang beses na naglabas-masok sa salon ang sospek bago nito pinuntirya ang CCTV. Mabilis na tumakas ang sospek. Ayon sa mga pulis, may kasamahan ng sospek na naghihintay sa labas ng salon. Hindi na nakunan ang nangyari sa mga tao sa salon. Pero dead on arrival sa ospital ang may-ari ng salon na nabaril sa dibdib at paa. Personal na galit ang tinitingnang motibo sa krimen. Itong ating biktima is meron siyang nakaaway, nakasosyo niya sa negosyo. Tukoy na raw ng pulisya ang mga sospek na patuloy na tinutugis. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Suportado ng Land Transportation Office ang pag-amyenda sa Doble Plaka Law o Motorcycle Crime Prevention Act. Sabi ni LTO Executive Director Greg Pua Jr., makatutulong ito para mabawasan ang backlog nila sa mga plaka na nasa 9 milyon pa. Lusot na sa BICAM ang panukalang amyendahan ang batas. Imbis na 2 plaka sa harap at likod ng motorsiklo, isa na lang ang kailangan. 2019 nang maisabatas ang Doble Plaka Law na layong pigilan ang paggamit sa mga motorsiklo sa krimen. Pagdeklara ng food security emergency sa bigas, target ng Department of Agriculture ngayong buwan o sa Pebrero. Inirekomenda iyan ng National Price Coordinating Council para mapababa ang presyo ng bigas kung sakali maaari nang maglabas ang NFA ng buffer stock ng bigas mula sa warehouse. Rice for all sa Kadiwa stores, ibibenta na sa presyong 38 pesos kada kilo simula bukas. Sa Lunes naman, January 20, itatakda na sa 58 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price o MSRP sa imported na bigas. Ipapatupad muna ito sa Metro Manila. Pinay na gagawin umanong surrogate mom sa Cyprus na harang ng Bureau of Immigration sa NAIA. 300,000 piso ang alok umano sa kanya ng dayuhang nakilala online. Human trafficking ito ayon sa BI. Oras ng trabaho ng mga taga-gobyerno sa NCR, inirekomenda ng MMDA na gawing 7 a.m. hanggang 4 p.m. para makabawas daw sa rush hour traffic. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagka-injury po sa kanyang braso si Pope Francis matapos mahulog sa kanyang tirahan sa Santa Marta House sa Vatican.
Sa pahayag ng Vatican, nasaktan at nagkapasa ang braso ng Santo Papa pero hindi naman siya nabalian. Ipinagpatuloy pa rin daw niya ang kanyang aktibidad ngayong araw, suot ang arm sling bandage. Dito lang Disyembre, nadulas habang bumabangon ng Santo Papa at tumama ang kanyang baba sa mesa. Matapos ang 15 buwang giyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas sa Gaza, inanunsyo na ang kasunduang ceasefire o tigil putukan. Ipinagbunyiya ng mga Palestinang nasa Gaza. Ikinatuwa rin ito ng ilang Israeli pero may nagprotesta rin. January 19 sisimula ng 6 na linggong ceasefire na napagkasunduan kasama ang Qatar, Egypt at Amerika bilang tagapamagitan. Kasama sa deal ang unti-unting pag-alis ng Israel forces sa Gaza at ang pagpapalaya sa mga hostage ng Hamas kapalit ng Palestinian prisoners na hawak ng Israel. Pero ilang oras lang natapos ang anunsyo, binomba pa rin ng Israel ang Gaza na ikinasawi ng mahigit 70. Pinagpaliban din ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pulong ng kanyang gabinete para aprubahan ang kasunduan na binabago pa raw ng Hamas kahit planchado na. Sabi naman ng Hamas, committed sila sa ceasefire agreement. Ilang 17 members. Touchdown Manila na para sa Right Here World Tour sa Philippine Sports Stadium this weekend. Pero kung ang ilang fellow Carats excited na, ang mga team bahay gaya ni Kapuso star Megan Young may sariling paandar. 여러분, kumusta? Reply 1988 star Harry ibinahagi ang workation experience sa world-class beach destination na Amanpulo sa Palawan. Trending ang birthday greetings for Blackpink Jennie, pati na ang teaser ng bago niyang kanta. May hint of music comeback din ang actor idol na si Top. Sinabi niya yan sa isang interview para sa comeback series kung saan nagsorry rin siya na nasaktan niya ang image ng Big Bang. Ayon kay Top, guilty siya sa maraming issues in the past at nahihiya na siyang manatili sa Big Bang kaya kusa siyang humiwalay. Pero kahit wala na raw silang komunikasyon, all out pa rin daw ang support niya sa mga dating kagrupo. Widow's War star Carla Abellana, nilinaw ang karanasan sa perimenopause. May mga symptoms po kayo na similar or kapareho ng menopause. But of course, I'm still childbearing. Hindi pa naman po ako menopause. Okay. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Ato Maraulio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.